Salamat sa inyong pangalan, sa inyong patuloy na pagpapalang pinagkakaloob sa amin. Marami pong salamat sa buhay at kalakasan na kami po ay nakarating sa inyong bahay sambahan. Kami po, Panginoon, ay patuloy na pupuri sa inyong pangalan, pagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ganoon din po ang magandang boses namin pong magagamit sa pagpuri sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pagdinig, sa inyong manaing, patawarin sa man po kami nasumpungan nagkulang nagkasala. Ito po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awitin, atin pong kantayin ang Worthy, Worthy is the Lamb. For our next song, let's sing We Gather Together. Yan. So, for our next song, let's sing I Was Sinking Deep in Sin.
peaceful shore. Let us stand beneath, singing to rise no more. But the Master of the sea, hear his beaming cry. The waters let me down to sleep on high. Love lifted me, Love lifted me, when nothing else could help. love lifted me, Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Oh, my heart to Him I give, ever to Him I plead. In His presence feel, ever His praises sing. Love so mighty and so true, so service to soul. Faithful, loving service to Him belongs. His love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in dangers Look above, Jesus completely saves. He will Lift you by His love, out of the angry waves. He's the Master of the sea, give us His welcome gate. The Savior wants to lead the same today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. For our next song, let's sing I Sing the Mighty Power of God. I sing the mighty power of God, the mountains rise. I sing the broad and the lofty sky. I sing the wisdom that lead the soul to rule the day. The oceans full of His command, and all the stars obey. I sing Sing the the goodness of the Lord and tell their faithful. He formed the creatures with His words and then pronounced them good. Now their wonders are displayed, fearing and charm my eye. If I survey the clouded deep, or gaze upon the sky, There's not a cloud nor far below, but makes the morning snow. and Clouds clouds arise arise and tempest blow, by order from Thy throne. Creatures that borrows life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we come near, but God is present there.
Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Happy Sabat po. Tayo po ay darako na po sa ating ikalawang serbisyo. Inaiyahan ko po ang lahat na ihanda na po ating mga sarili. Ang ating pong mga cellphone, i-off po natin kung pwede po. Or kung inaantay po tayo ay i-silent po natin. Yan, maraming salamat po. At i-keep po natin na tayo po ay nakatingin lamang dito sa harapan mamay at makikinig. At ang ating pong mga anak, ang mga bata po, atin na pong itabi sa atin, mga magulang. Madulas po ang ating sahig. Baka po sila ay madapa o di po kaya ay malaglag dito sa harap kapag po sila ay tumatakbo. Naka-open din po kasi ang ating gate sa labas. Baka po bigla silang tumakbo at mabibilis po ang mga sasakyan po dito. Atin po silang itabi sa ating mga tabi po. Ayan. At kung meron pong gusto pong gumamit ng CR, meron po tayong CR sa labas, may dalawa po doon, para sa lalaki at para sa babae. At meron din po dito sa loob na palikuran. So, para po sa ating pagsamba ngayong pangalawang serbisyo, pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ni Brother Alvin Cloyd Mascardo. Then, mamaya po ay tayo po ay sa pagpasok po ng mga may mga bahagi, aawitin po natin ang The Lord is in His Holy Temple. Pagkatapos po nun ay ang ating Sabbath hymn, We Love Thy Sabbath, Lord. Invocation po ng ating tagapagsalita. Offertory reading po and prayer ni Brother Mato Piloton. Ang mga dekonesa po na siyang mag-serve sa atin ay sina Sister Jomra and Sister Bing Ranes. Then, hymn of praise. Pagkatapos po nito, scriptural reading po ni Sister Eliza Mascardo. At ang mananalangin po ay si Sister Queenie Ranes. Then, tayo po ay luluhod para ang ating pong aawitin ay Spirit of the Living God. At pagkatapos po ng panalangin are, Hear our prayer, O Lord. Pagkatapos po nito ay meron po tayong message and song. Pagkakalo po ito ni Sister Carlene Albino. Then, after po nun ay makakarinig po tayo ng Word of God na dadalhin po ni Brother George Hamito. Then, tayo po ay darako sa ating Hymn of Consecration. Bibigay po ito sa ating chorister. Closing prayer po na ating speaker. At Hymn of Assurance, Soon Jesus Will Return. Atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa ating kalawang pagsamba. Muli po, inaanyayahan ko na po ang ating buong atensyon na ialay natin sa Panginoon sa ating pagsamba ngayong ikalawang serbisyo. The Lord is in His holy temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. All the earth keeps silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. We love Thy Sabbath, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. We love Thy Sabbath, and worship at Thy will. Oh, be this sweet peace
Nagmamahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa langit, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala. Linisin po ninyo kami, Panginoon, at tulungan mo po kami na kami nawa sa araw na ito ay magkaroon ng Santong Espiritu upang kami ay maigayad sa tamang landas, Panginoon. Amin po dinadalangin, Panginoon. Nawa ang Santong Espiritu ang siya magtuturo sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin at isakabuhayan ang aming pong pag-aaralan sa araw na ito. Panginoon, bigyan mo po kami ng mga pagpapala. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amin. Bago ko po likumin ang ating 10 bahagi, ay aking pong babasahin sa Malakias 3:10. Dalihin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ating pong likumin ng ating 10 bahagi at mga handog. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons of blessing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing in you. Mercy comes on us our falling, but for the showers we pray. There shall be showers of blessing, graciously brightening again over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing in you. Mercy drops down as our falling, but for the showers we pray. Tayo po yung umuko. O ba naming banal na makapangyarihan sa lahat, na sa iyo ang buong sanlibutan at buong kalawakan. At ginagawa mo ang tuntungan ang mga lupain nito. Ikaw na may gawaan ng lahat ng bagay. Narito po muli, Panginoon, naming binabalik sa inyo ang aming 10 at mga bahagi, Panginoon, mula sa aming papabagal at paghihirap na aming tinatangkilik. Panginoon, ito malugod namin binabalik sa iyo. At ito ay isang pagpasalamat na at kami hindi mo pinababayaan. Iyo kaming inalalagaan at sinasaklolohan sa lahat ng mga bagay. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa po ito ay magamit sa pagpapakalat ng iyong ebanghelyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Let's all remain standing for our hymn of praise. Let's sing praise to the Lord.
ating pong scripture reading ngayon ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 18. Sabi dito, "At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." Tayo po ay manikluhod. Spirit of the living God, full of praise only. Spirit of the living God, full of praise on me. Let me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of fresh on me. O Diyos naming Amang Banal, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon, ang inyong sambahayan sa mga oras na ito ay nagtitiklop tuhod at humihingi po ng kapatawaran sa mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Lihim man ito o hayag. Inyo po nawa kaming kabagan sa mga oras na ito, Panginoon Diyos. At nawa po ang inyong presensya ang siyang maranasan ng bawat isa sa umaga ito. Amin pong idinadalangin ang isa naming kapatiran na magsasalita ngayong umaga, Panginoon. Nawa po inyo po siyang puspusan na inyo banal na espiritu nang sa gayon po ang kanyang lahat ng sasabihin ay naayon lang po sa inyong salita. Inyo din po nawang pagkalooban ng karunungan at kaalaman ang mga kapatiran na nakikinig ng sa gayon po ay maintindihan po namin ang inyo po nais na ihatid ngayong umaga sa amin. O Diyos, ito lang po ang aming hiling. Kalaki po ng pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkasala. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Amen. Happy Sabbath, everyone. Gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. His I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not
Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the change are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Happy Sabbath. Parang mga kailang beses na rin ako dito, no? Dito sa harapan ay mahirap kapag ikaw ay hindi handa. No? Kung sa bagay, tayong lahat ay dapat magiging handa, no? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, huwag tayong pakakumpiyansa, no? Kasi pag kumpiyansa tayo mga kapatid, pag dumalo tayo sa ibang mga iglesia, sa kapwa Seventh-day Adventist Church, baka mabigyan tayo ng bahagi lalo't higit
makilala tayo na tayo'y taga Puerto Princesa, sigurado, lalapitan ka. Yan ang nagiging kaugalian ng mananampalataya. Tatanungin siya, saan ka ba galing, Brad? Diba? Sister, saan ka ba galing? Sasabihin, galing ako sa Puerto Princesa sa ganitong simbahan. No? Pwede ba na ikaw ang umawit? No? Pwede ba ikaw ang magsasalita? Mga ganun na mga approach. Kaya kinakailangan talaga natin mga kapatid na handa talaga tayo. Magkakaroon tayo ng masinsinang pag-aaral ng banal na kasulatan. Kasi kung wala tayong nabasa, kaya labis-labisan nyo at dami-damihan nyo ang pagbabasa ng Biblia sa loob ng isang araw. No? Kumbaga, mas mahaba. Alam po niyo ito mga kapatid, bilang karanasan, nakikita ko sa aking sarili na mas mahaba ang time ko sa pagbabasa ng mga post sa Facebook. Hindi ko alam kung ako lang. Siguro ako lang, pero siguro naman ay mayroon din kayong karanasan, no? Mayroon din kayong karanasan, katulad ng karanasan ko. Samantala mga kapatid, ito, no? Pag nagbabasa ka ng Biblia, marahil ay hindi nyo karanasan ko. Pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, mga ilang minuto lang mga kapatid, mapansin nyo. Parang bumabagsak na yung ating mata. No? Subukan nyo mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia. Sigurado yan. Maya-maya, hindi ka maabutan ng kalahating oras. Sigurado yan, antok. Pero magbasa ka ng mga post sa Facebook. Kahit kalahating araw pa. Di ba? So welcome sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng mga bisita. Sa kay Brad, no? So brother, welcome and happy Sabbath. So thank you very much sa pagbibigay ng mensahe ng awit. Sapagkat ang ating pag-aaralan ay hindi libro ng eskwelahan ng ating mundo, kundi libro na mayroong nilalamang salita ng Diyos, tayo muna ay yumuko sa ating pong panalangin. Hilingin natin ang banal na Espiritu. Panginoong banal, mag-aral po kami ng iyong mga banal na salita. Ipahayag mo po sa amin ang mga katotohanan at kaunawaan sa buhay namin, Panginoon, upang kami ay patuloy na magtutumibay sa aming pananampalataya. Ipaunawa mo po sa amin ang taglay na katotohanan ng iyong mga salita upang amin po itong maisakabuhayan. Magiging kapakipakinabang nawa ng bawat isa ang iyong mga salita. At salamat sa napakalaki mong pag-ibig sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Gusto kong buksan ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Mateo. Okay? Salamat sa nagbigay ng mensahe ng awit at sa nagbasa ng atin pong talatang pag-aaralan. Yan po ay mapapansin po natin na kinuha po natin ang talata sa aklat ng Mateo 16, ang talata ay 18. Pag-aralan natin mabuti mga kapatid. Dahil ang iglesyang ito na sinasabi ng Mateo ay nagkaroon ng matinding kasaysayan sa nagdaang mga panahon. Okay? Alam po niyo mga kapatid, ito ang aking dinala para magkaroon tayo ng karagdagan sa ating pananampalataya. Mahirap kasi na may mga sinasabi ng Biblia na hindi natin nalalaman. Okay? Basahin natin mga kapatid. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa Mateo 16, talatang 18. Ganito po ang sinasabi. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, ay sa ibabaw ng batong ito,
ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Okay? Itong talatang ito, mga kapatid, kabisado natin ito na ginagamit ng lahat ng mga samahan ng denominasyon sa lupang ito. Ginagamit ito ng lahat ng relihiyon. Inaangkin na sila yung itinayo ng Panginoong Hesus. Ang problema, mga kapatid, makikita natin sa ating pag-aral, magiging kakaiba sila dito sa iglesia na ating pag-aaralan ngayon. May mga sistema na namali. Namali. Hindi makapanagumpay yung kamatayan. Kasi ang iglesyang ito, mga kapatid, na tinukoy dito ay ang iglesia ng katotohanan, tunay na iglesia na siyang kinaroroonan natin ngayon. Okay? Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa 7 iglesia. Okay? Pakinggan ninyong mabuti, mga kapatid. Ang 7 iglesia na binabanggit ng Revelation ay hindi iba-ibang iglesia, kundi isang iglesia na nagkaroon ng kasaysayan, 7 uri ng kasaysayang dinanas ng tunay na iglesia. Pag-aralan natin ito mabuti, mga kapatid, sapagkat alam po ninyo nung mapakinggan ko ito, halos hindi ako makatulog kasi iniisip ko, ganun pala ang iglesia. Tapos, minsan ang iniisip ko noon, 7 pala ang uri ng iglesia. Pinapahayag ko sa inyo, mga kapatid, isang iglesia na mayroong iba't ibang karanasan. Ang mga ito, yan ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Okay? Now, pansinin po natin, mga minamahal na mga kapatid. Ang ating pag-aral ay nakapokus sa 7 iglesia. Ano ang kasaysayan na dinanas ng iglesyang ito? Okay? Yan po ay atin pong pag-aaralan. Mga kapatid, babanggitin ko ang mga iglesia, okay, na sinasabi ko sa inyo. Sapagkat hindi po natin, maganda sana kung hindi nawala yung aking USB. Alam po niyo, may USB po ako dito at may file po ako. Okay? Sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, ang 7 iglesia ay may mga pangalan. Una, Iglesia sa Epeso, Iglesia Esmirna, Iglesia Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ang nabanggit na iglesia na ito, mga minamahal na mga kapatid, iba-ibang makukulay na kasaysayan sa nagdaang mga panahon na dapat nating maunawaan. Ang Epeso ay tumutukoy sa kanais-nais. Bakit tinukoy siyang kanais-nais? Ang Epeso ay nagre-represent sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa panahon ng apostol na walang iba kundi si John Revelator na sumulat ng Revelation. Okay? Bakit siya kanais-nais? Ang iglesia mula sa 31 AD hanggang 100 AD, walang halo ang kanilang turo na ginagampanan. Itinuturo ang Sabat, kaya nga Sabat keeper sila eh. Tulad natin ngayon, Sabat keeper. Okay? Hindi kumakain ng baboy. Oh. Ang binyag ay lubog sa tubig. Yun ang kanilang katuruan ng iglesia na karanasan o kasaysayan ng tinatawag nating Iglesia Epeso. Kaya pala kanais-nais. Hindi naman magiging kanais-nais kung ang
iglesia na yan ay lumalabag sa utos ng Diyos. Di ba? Kaya tinawag siyang kanais-nais. Yan yung unang iglesia. Walang halo yung doktrina. Hindi kagaya ngayon, ang daming halo. Bawat iglesia may iba-ibang mga turo. Malilito ka. Pero, balikan mo ang Biblia, hindi ka malilito. Ang Epeso, yung unang iglesia ay kumakatawan sa puting kabayo. Kasama dito sa ating pag-aral ang 4 na kabayo. Okay? Ang ibig sabihin ng kanais-nais ay nagre-represent doon sa puting kabayo na sinasabi ng Revelasyon. Ang ikalawa ay pulang kabayo. Sumunod sa puting kabayo ay ang pulang kabayo. Mga minamahal na mga kapatid, anong ibig sabihin ng pulang kabayo na sumunod sa puti? Alam po ninyo, ang sabi dito sa ating, kasi hindi natin maipa-plus dyan, maganda sana kung na-plus natin sa ating TV na yan. No? So, ang sabi dito mga minamahal na mga kapatid, ang pulang kabayo ay sagisag ng dugo o pag-uusig. Ang pulang kabayo, pagkatapos ng puting kabayo noong 100 AD, yung 100 AD mula sa 31 AD, mga dalisay na katuruan ang kanilang ginagampanan. Pero ang kasunod, mga minamahal na mga kapatid sa kanila, hindi na nagiging dalisay. Okay? Hindi na nagiging dalisay, mga minamahal na mga kapatid. Nagkaroon na kasi ng persecution. 100 AD, nang wala na ang mga apostol, wala na, kasi si John Revelator, siya yung itinuring na propeta, no? Na sumulat ng Revelation. Sinundan ito noong pulang kabayo. Mga kapatid, ang pulang kabayo nag-represent sa pag-usig. From 100 AD to 313 AD, mga kapatid, naalala nyo? Sino ang nahikayat noong 313 AD? Naalala nyo pa? Alam po ninyo, ang nahikayat noong 313 AD, walang iba kundi si Emperador Constantino. Nahikayat bilang pagano, nahikayat sa pagiging Kristyanismo. Alam nyo ba, mga minamahal na kapatid, na mayroon pang emperador bago si Constantino? Ang emperador na una kay Constantino, walang iba kundi si Diocletian, no? Si Diocletian, emperador ng Roma, bago si Constantino. Sa panahon ni Diocletian, nagkaroon ng matinding pag-uusig. Lahat ng mga Hudyo o hindi man, ng mga mananampalataya sa Panginoon, na mga Sabbath keeper, pinagpapatay nila sa panahon noon nila. Pag hindi natin napag-aralan yung history, mangangapa tayo at sasabihin natin, ano bang naging kasaysayan? Kaya nga is-share ko sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ito mga kapatid, from 100 AD to 166 AD, ang pakilala sa araw ng linggo. Okay? No? Ang pakilala sa araw ng linggo, hindi naman yan pangilin. Tawag yan sa kanila noon ay panahon o araw ng picnic, araw ng kasiyahan. Wala pa. Wala pa silang utos na, okay, pangilin ang linggo. Wala pa yung sinasabi na ililipat yung kabanalan ng Sabado patungo sa linggo. Wala pa. No? 166 AD, na natili na ang Sabat ay holiday. Samantala, ang Sunday ay nanatili pa siya sa tinatawag na holiday. Kaya nga, panahon ng kasayahan no?
Panahon ng kasayahan, kung araw ng linggo, okay, kayong pamilya, pumunta kayo doon sa, kung saan-saan, sa mga liguan, doon sa DE, doon sa Irawan. No? Maligo kayo doon. Balsahan, o kung saan-saan. Siguro kung tayo ay naroon, aywan ko kung saan tayo pumupunta pag araw ng linggo. Kasi noong 166 AD, hindi pa naturingan na banal yang linggo. Pagpatong ng 200 AD, mga minamahal na mga kapatid, ito na. Unti-unti na. Nagbigay na sila ng pagpapakilala tungkol sa linggo, na ang linggo ay araw ng pagkabuhay ni Kristo. So hindi pa rin banal. Hindi pa rin. Kumbaga ang tao ay inunti-unti. Inunti-unti siya. Dati pakilala ay, okay, ang Sabat ay, yan pa rin ang banal na araw. Ang linggo ay holiday. Ang linggo ay picnic, panahon na sa pagsasaya, pero 200 AD, ipinakilala na nila mga kapatid, ang linggo ay araw na ng pagkabuhay. May katuwiran sila. Alam po niyo mga minamahal na mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, 313 AD, tinawag na yung linggo, no, na araw ng Panginoon. Yan po sa history. Kaya nga mahirap mga kapatid, kapag hindi rin tayo nagtatanong doon sa mga ibang mga nakakaalam. Kanina nga mga kapatid, nakita ko si Pastor Bautista. Sabi ko, maganda, nandito si Pastor Bautista. Brother, dyan si Pastor Bautista? Hindi siya? Sino yun? Dalawa sila lumabas. Dalawa silang lumabas. Hindi, kilala ko si Brother La Chica. Kilala ko rin si Pastor Bautista, doon nakaupo silang dalawa. Sabi ko, maganda ito si Pastor Bautista ang magtalakay ng 7 iglesia. Kasi yan ang mentor natin mga kapatid. Ako talaga mga kapatid, mahilig ako mag-attend sa mga seminar. Hindi nga lang 100% na natutunan natin lahat. Kasi may limitasyon ang ating kaalaman. No? Pero hanggat sa kaya natin, sa tulong ng Panginoon, i-share ko sa inyo mga kapatid. Now, 200 AD, ipinakilala na, no, na ang linggo ay araw ng pagkabuhay. Hindi pa araw ng ang tawag niyan, hindi pa araw na banal. Unti-unti lang ba, dumating ang panahon na ang linggo, ginawa na talaga nilang pangilin. Ito mga kapatid, bago sa kay Constantino, si Diocletian ay pumatay ng milyon-milyong mga mananampalataya. Sa panahon kasi ni Jesus Christ, ang mga mananampalataya ay mahigit sa 5 million na mga mananampalataya. Lahat yun sila ay mga Sabbath keeper. Pero sa panahon dito sa 100 AD hanggang 313 AD, biglang nagbago. Bakit? Ito ang kanilang katuwiran. Kailangan pagpapatayin ang mga lahing Hudyo, baka dumami pa sila sa ating bansa at tayo na ang mapapaalis sa ating bansa. Kita nyo? Yung kanilang isipan, kasi patuloy na dumarami yung mga mananampalataya sa Panginoon. At yun ang kanilang kinakatakutan. Naalala nyo si Herodes? Nung ipanganak si Jesus Christ? Sabi nila, baka ito ang magiging hari . Takot si Herodes na mapalitan siya. Pinuntahan niya ang sanggol. Gusto niyang patayin. Sa panahon ni Diocletian, pinagpapatay at tinawag nga siya na Great Persecution.
Bakit? Milyong mga mananampalataya pinagpapatay sa panahon niya bago pa sa kay Constantino. Okay? Si Constantino, mga minamahal na mga kapatid, nahikayat siya sa Kristyanismo 313 AD. 321 AD, gumawa na siya ng batas kasi nagiging emperador na rin siya. 321 AD, ano ang inyong naalala? May naalala ba kayo? Ha? Hello? 321 AD, mga kapatid, ang banal na Sabat, inalis niya ang pagiging banal na Sabat, ginawa na niyang linggo. Marso 7, 321 AD. Sa katauhan ni Constantine the Great, isang emperador. So matindi yung pagbabago, mga minamahal na mga kapatid. Now, from 321 AD to 538 AD, ang sumunod sa pulang kabayo, mga minamahal na mga kapatid, walang iba kundi ang itim na kabayo. Ang itim na kabayo ay sagisag ng kompromiso. Na kompromiso na mga minamahal na mga kapatid, ang bayan ng Diyos, ang iglesyang tunay. Dahil nadala na hikayat ng isang pagano, ang paganong si Constantino na antichrist. Hindi niya iniwan ang kanyang nakikilalang turo bilang pagano nung siya ay nagiging Kristiyano na. Okay? Nung siya ay nagiging Kristiyano, dala pa rin niya ang turo niya bilang pagano. Kaya nga, gumawa siya ng araw na bukod sa araw na banal na ginawa ng Diyos, kaya nga ang Sunday, tinawag niyang Diyos. No? Yung araw, ginawa ng Diyos. Kasi sumasamba ang mga pagano sa araw, hindi sa Diyos na lumalang. Yun po ang kasaysayan ng iglesia. Yan po ay nataon sa itim na kabayo. Na kompromiso ang bayan ng Diyos na dati naman Sabbath keeper. Misa, rosaryo, ano pa? Linggo. Na kompromiso, tinanggap na ng sangkakristyanuhan, mga minamahal na mga kapatid. Ano ang dahilan? Ang dahilan, mga minamahal na mga kapatid, ay ito. Takot sila na maranasan pang muli ang pag-uusig na ginawa nila, no, na ginawa sa mga Kristiyano from 100 AD to 313 AD. Di ba? So, yun po ang nagiging dahilan. Yun yung sa Pergamo. Okay? Itim na kabayo, Pergamo. Yung pula ay Smyrna, no? Smyrna, Epeso yung puti. Yung pula ay Smyrna, Pergamo ay itim. Ang putlang kabayo, mga kapatid, ito po mga minamahal na kapatid, dapat po nating malaman. Bakit siya putlang kabayo? Bakit maputla ang kabayo na itim naman ang kanyang sinundan? Nagre-represent, sagisag siya ng pagkatakot o takot sa panahon from 530 AD to 1517 AD. Hanggang sa panahon niyan, noong mga reformador nila ni Martin Luther, John Hus, John Wycliffe, dyan yan sa panahon na yan nagtatapos ang kanilang pagkatakot. Kung maalala ninyo mga minamahal na kapatid, si Martin Luther ang unang nagreforma. Sinundan lang siya ng iba pa.
Grabe katapang, no? Samantala, noong 313 AD hanggang 538, nakompromiso na ang iglesia. Tinanggap na ang aral na hindi aral ng Diyos. Tingnan nyo mga minamahal na mga kapatid, no? Tumatalakay siya sa iglesia mga minamahal na mga kapatid na nagkaroon ng kasaysayan. Okay? So yun po mga minamahal na mga kapatid. Dapat talaga ay mapag-aralan natin mga kapatid yung mga bagay na kailangan nating malaman sa buhay. So ang sabi dito, yung itim na kabayo ay Tiatira, Sardis. Ang kasunod mga minamahal na mga kapatid. Alam po ninyo yung ating buhay, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ko nga, kung ako lang siguro doon sa panahon ng nakompromiso ang bayan ng Diyos, nagtatanong ako kung saan kaya akong panig. Ikaw, brother, Aklon, ano kaya masabi mo? Ha? Kasi sigurado tayo kasing tao, matakutin tayo. Siyempre, takot yung mga tao noon, kaya nakipagkasundo na lang sa mga pagano, kasi takot na papatayin ka, hamakin mo milyon-milyon ang mga nangamatay. Gaano lang ang ating kapangyarihan. Bakit? Ang ibig sabihin noon mga kapatid, ay nagkaisa yung relihiyon at saka ang panggobyerno. Di ba? Kaya malakas ang kanilang kapangyarihan, mga kapatid. Putlang kabayo. Okay? Itong putlang kabayo, mga minamahal na mga kapatid, yung tinatawag nating ikalima, no? Ikalima. Ito ay tumatalakay mga minamahal na mga kapatid. Dapat tayo, ang sabi dito, ay tumatalakay yung ikalima sa kabayong Sardis, no? Sa reformasyon. No, reformasyon. Ang sabi dito sa madilim, mga kapatid, ay from 538, mga kapatid, hanggang sa panahon ng mga reformador noong 1517, mga kapatid. Ang tao ay namuhay sa walang kalayaan. Walang kalayaan? Okay. O ikaw, gusto mong mabuhay, sundin mo yung batas na linggo. Kasi ang gumawa niyan, mga minamahal na mapatid, noong 530 AD, bago umupo ang Papa, walang iba kundi Emperador Justinian. Pag upo nung Papa, dala niya yung batas na ginawa ni Justinian, taglay-taglay nila yon. Kaya ang nangyari, mga kapatid, matinding pag-uusig sa panahon nila. Alam po ninyo, ang pag-uusig na yon ay mas higit pa sa pag-uusig na naranasan noong 100 AD to 313 AD. Bakit? Sa kasaysayan, mga kapatid, lagi na yung binabanggit Mahigit 50 milyones ang nangamatay na mga martir na hindi sumunod sa kapapahan. Yung yung ayon sa pag-aral, yung dugo noong mga tao na yon, kahit yung barko kayang palutangin. 50 milyones, brother Rone. Kung sa bagay, ang Pilipinas, mga kapatid, ay mahigit na rin sa 100 milyon. No? Mahigit na sa 100 milyon. 110 milyon. Grabe. Paano kaya yun? Pinaglilibing kaya nila yun? No? Yun yung nag-represent sa gisag noong putlang kabayo. Ang putlang kabayo from 538 AD
to 1517 AD. Ang kasunod dyan, mga minamahal na mga kapatid, ay yung tinatawag nating pagmamahalan, reformasyon sa panahon ni Martin Luther. No? John Hus, si John Wycliffe, at saka si Martin Luther, mga minamahal na mga kapatid. So, yun po, mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong napag-aralan, mga minamahal na mga kapatid. Yun po yung sinasabing reformasyon. Ang sabi nga dito, mga minamahal na mga kapatid, ating basahin ang Apokalipsis, no? 2:18. 2:18. Apokalipsis 2:18, mayroon pong sinabi dito. Okay, ating pag-aralan ito, mga kapatid, sapagkat mahalagang bagay po ito sa ating pag-aaral bilang mananampalataya. Okay? 2:18. Sabi dito, 18. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Minsan, mga kapatid, tayo ay malimit tayong magdududa, no, sa ating sarili. So, yan po, mga minamahal na mga kapatid, ang panahon noong madilim. Hindi na po pwede ang magbasa ng Biblia sa panahon na yon. No? Sa panahon ng 538 AD, bawal magbasa ng Biblia. No? Diyan na rin yung ikangay turo na purgatorio. Diyan na rin. Hanggang 1517 AD. Alam po ninyo, mga kapatid, ating basahin yung tawag niyan, yung ika-5, no? 'Di ba ang ating binasa ay yung ika-4, no? Ano ba yung ika-4? Ano yung ika-4 nating pinag-aralan? Tiatira. Ang ika-5 ay Sardis. Okay? Yung ika-5 ay Sardis. Basahin natin ang Apokalipsis 9, talatang 11. Okay? 9, talatang 11. Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, 11. Sais, 9 hanggang 11. Sabi dito, natatakpan, no? Atin mo nang isuot yung ating kuwan. Nanglalabo na ating mata. Okay? Sabi ito, natatakpan ng parang mga bulating bakal, baloting bakal, bulati naman, mga kapatid, sorry. Ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagungdong ng maraming karawahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sabi dito, dito pala. Mali pala yun. Sorry. So dito sa 11, 9, 9. Sundan nyo, mga kapatid. Nang alisin ng kordero ang panlimang silyo, panglima. Ang sabi dito, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa
ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? No? Yan po ang sinasabi. 11. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo